welcome po sa ating programa na tinatawag nating 3 o'clock feeding of God's Word. Ako po'y nanalangin na kayo po'y makasama ko sa loob ng 13 minuto sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. And ngayon po ay ating tatalakayin ang ating pong paksa ay patungkol po sa maging handa. At tingnan natin kung ano ang sabi ng Biblia tungkol po sa paksa na ito. So, bago natin tatalakayin yan, gusto kong magbigay sa inyo ng isang awit. Ang awit na ito ay pinamagatan na Dakilang Katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya't, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pigati tagumpay man ay naroon, daloyan ng pag-asa kung kailang ay ninahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Tayo po'y nagpasalamat dahil may Diyos po tayo na isang dakila. At lahat po ng mga promesa na ating Panginoon ay lahat po yun ay may katuparan. So, ako po'y nananalangin again na kayo po'y aking makasama sa loob ng 13 minuto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ko kanina, ang paksa po na ating tatalakayin ngayon ay patungkol po sa maging handa. So, paano ba talaga maging handa? So, tingnan natin. Pero
Ang una pong bersikulo po na aking babasahin, okay? Ang talata 8, okay, sa unang Pedro po, sa unang Pedro, kabanata 5, talata 8. Sabi po ng Biblia, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Ang Panginoong Diyos po ay magbigay ng biyaya sa kanyang salita na ating binasa. Mga kapatid at mga kaibigan ko dito sa FB, tatalakayin natin ang paksa na tinatawag maging handa. Maging handa. Dito po sa unang Pedro, kabanata 5, at makita natin sa talata 8, na sabi po ng Panginoon, sabi po ng banal na aklat, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So, kung tingnan po natin ito, ay mayroon pong tinatawag na kalaban. Kasi po si Pedro po, yung apostoles ni Kristo, sinulatan niya ang lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Yung mga tinatawag natin na believers in Christ po. At saka sabi niya, maging mapagpigil at maging mapagpuyat. Bakit po? Bakit po sinabi ni Pedro ito? Bakit sinabi po ng apostoles, mga kapatid, mga kaibigan? Dahil po sabi ng Biblia, may kalaban. May kalaban po. Ang ating kalaban, ang sabi ng Biblia, na ating kalaban ay walang iba kundi ang dyablo. Na itong dyablo po, mga kaibigan, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, na gaya ng liyong umuungal. Gaya ng liyong umuungal. Gusto na itong kumain, umuungal. At gumagala na humahanap ng masisila niya. Tingnan nyo ito, hindi basta-basta. Hindi basta-basta ang kalaban ng mga Kristiyano. Hindi basta-basta ang kalaban ng mga anak ng Diyos. Pero sa paksa nating tatalakayin ngayong gabi, paano ba talaga maging handa? Tingnan natin mga kapatid, kung mayroong paparating na sakuna, ang ating gobyerno ay magbibigay ng mga paalala at gabay para makaiwas at maligtas sa anumang kapahamakan sa inyong buhay. Tama ho ba? Tama po ba? Di ba pag mayroong mga paparating na sakuna, ang ating pong gobyerno, ang ating pong mga leaders sa ating pong gobyerno, mga kapatid, sila po'y nagbibigay ng mga paalala. Sila po'y nagbibigay ng mga gabay. Bakit po binigyan tayo ng mga paalala? Bakit po tayo binigyan ng mga gabay? Para po tayo'y makaiwas at maligtas sa anumang kapahamakan. So mayroon pong tinatawag na kapahamakan. Kaya po may mga paalala at mga gabay. Para hindi po tayo mapunta sa kapahamakan, mga kapatid. So atin pong tatalakayin ang ating paksa patungkol sa maging handa. Paano ba talaga maging handa sa totoong buhay? O sa ating mga buhay, mga kapatid, mga kaibigan. Paano ba talaga maging handa? Una, maging handa sa magiging tirahan mo habang buhay. Maging handa sa magiging tirahan mo habang buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pong buhay dito sa mundo
ay hindi po tayo tatagal dito. Wala pong tao na dito na maninirahan habang buhay. Dito na maninirahan sa mundong ibabaw habang buhay. Wala po. Mayroon pong kamatayan. Tayo po'y mamamatay. Pero ang tanong po, handa ka na ba? Handa ka bang sa iyong tirahan? Naging handa ka na ba sa iyong tirahan habang buhay? Di ba may mga tao na bago sila mag-asawa, pinaplano nila ang lahat. Yung iba, tinatapos ng pag-aaral. Bakit po sila nag-aaral? Kasi po, tinitingnan nila kapag makatapos sila ng pag-aaral, makakuha sila ng magandang trabaho. At saka pag mayroon silang magandang trabaho, di mayroon din silang magandang sahod, sweldo. Pag mayroon silang magandang sahod sa kanilang pagtatrabaho, mayroon silang maibigay or yung kaya nilang matustusan yung kanilang mga pangangailangan. Okay? Tapos, pwede na silang mag-asawa kasi tinatawag natin dyan sa English is establish. You're established. So, kapag established na po ang tao, kaya doon na sila, naghahanda talaga sila. Mayroon ng iba, yung iba mayroon ng bahay, yung iba mayroon ng kahit anong paghahanda sa kanilang buhay. Pero ang tanong ulit, handa ka bang? Handa ka na ba? Handa ka na ba sa magiging tirahan mo? Or naging handa ka na ba sa magiging tirahan mo habang buhay? Alam mo mga kaibigan at mga kapatid, mayroong dalawang tinatawag na maging tirahan mo habang buhay. Ito po ang tinatawag sa banal na aklat na hell at saka heaven. Yung langit po at saka impyerno. Ang impyerno po, yung hell, sabi ng Luke. Okay, tingnan natin sa Luke. Mga kapatid, hindi po ito biro. Kasi sinulat ito ng Biblia para po ikay makaiwas. At ito'y hindi lang isang paalala, kundi ito'y naging warning sa atin. Naging warning sa atin na ngayon ay tayo makarinig pa sa salita ng Diyos at malaman pa natin kung saan tayo pupunta dahil tayo po'y buhay pa. Mga kapatid, take it serious. Seryosuhin natin ito. Kasi sabi ng Biblia sa Luke, okay, sa libro ng Lucas, libro ng Lucas, tingnan natin. Dito sa Kabanata 16, okay? Umpisahan natin sa 16, talata 11. Okay, sabi ng Biblia, mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masilang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, libos ng mga sugat, at inalalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na huhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Tingnan nyo, mayroong dalawang tao dito. Yung isa ay pulubi at yung isa ay mayaman. Pero tingnan nyo ang katotohanan. Itong pulubi ay namatay. Pero itong mayaman ay namatay din. Okay, ito po'y katotohanan na hindi po natin pwedeng baliwalain. Okay? Hindi po natin pwedeng ipawalang bahala. Okay? Kasi ang katotohanan po ay sabi nga ng Biblia sa libro ng Juan, okay? Okay, sa aklat ng Juan. Sa aklat ng Juan. Sabi nga doon,
In English, ye shall know the truth and the truth shall set you free. So, para tayo po'y, ma-set free, kailangan po nating malaman yung katotohanan. At dito po sa Lucas, yung taong mayaman at yung taong pulubi ay pareho silang namatay. Pero may iba't iba silang mayroon silang iba't ibang kalagayan at mayroon silang iba't ibang tinirahan o tinirhan. Okay? Sabi ng Biblia sa verse number 23, mga kapatid, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Tingnan mo, naghihirap siya doon sa Hades, doon sa imperno, sa alab ng imperno, mga kapatid. Kahit siya'y mayaman dito sa lupa, kahit siya'y mayaman dito sa mundo, pero hindi ito nakapagpigil sa kanyang buhay na siya po'y hindi mamatay. Ang sabi po ng banal na aklat, itong mayaman na ito ay namatay din, kagaya ng pulubi na si Lazarus. Pero mga kapatid, ang kanya pong napuntahan na tirahan habang buhay ay hindi po kaaya-aya. Ito pong lugar na ito ay sabi ng Biblia dito sa verse number 26, sabi dito, at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging. Okay? Sa verse 25 po, datapwat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaalis siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. So itong tirahan na ito ay tinatawag na kahirapan. Okay, kahirapan. Ito po ay tinatawag sa English, place of torments. Mga kapatid, mga kaibigan ko, handa ka na ba? Okay? Gaano ka na ba kahanda sa iyong maging tirahan habang buhay? Ikaw ba'y tinitingnan mo ba ito sa iyong buhay? Na kung ika'y kukunin ng Panginoon ngayon, kung ika'y mamatay, at hindi mo alam kung saan ka pupunta. Mga kapatid, ang sabi po ng banal na aklat, ikaw po'y pupunta doon sa Hades, doon sa imperno, at doon ka manirahan habang buhay. Ito po ang tinatawag na lugar ng kahirapan. Okay? Or tinatawag po ito na ito po'y place of torments. Hindi ko lang alam kung yung lugar, Tagalog din. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po kaya ang place na ito. Ito pong Hades. Kaya maging handa sa magiging tirahan mo habang buhay. Ito po, ang tinatalakay po natin dito ay tirahan habang buhay. Tirahan habang buhay. Sana po ay inyo po itong tingnan palagi paano ba talaga maging handa sa tirahan natin habang buhay. Ang pangalawa po na maging tirahan habang buhay, ito po yung tinatawag na heaven. Ito pong langit. Ito po ang langit na ito ay
ito po'y pamamahay ng ating Panginoon. Dito po nakatira ang ating Diyos. Dito po niya tayo dadalhin. Sabi po ng banal na aklat dito sa Juan, Kabanata 14, okay? Talata 1 hanggat 6. Sabi ng Biblia, huwag magulumihanan ang iyong puso. Magsisimpalataya kayo sa Diyos. Magsisimpalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Tingnan nyo to mga kapatid, mga kaibigan. Ang ating Panginoong Hesus po, siya po ang naghanda talaga ng ating kalalagyan, ng ating tirahan habang buhay po. Ito po, sabi ng Biblia, sa bahay ng aking Ama. Doon siya naghanda. Doon niya tayo pinaghandaan ng magiging tirahan natin habang buhay. At dito po, sa lugar na ito, ay wala na pong mga pagdurusa. Wala na pong mga sakripisyo po. Wala na. Wala nang iyakan doon. Okay? Lahat po doon ay pawang kaligayahan lamang. Pawang kaligayahan lamang ang ating ma-experience doon, mga kapatid. So, maging handa sa magiging tirahan mo habang buhay. At sabi nga ni Kristo, mga kapatid, sa verse number 6, okay, sa talata 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sinuman ay di makaparoroon sama, kundi sa pamamagitan ko. So si Kristo lang po ang daan papunta sa langit. Si Kristo lang po ang daan papunta sa bahay ng ating Ama. Kaya po, tanggapin nyo si Kristo. Kaya po, isurrender nyo ang inyong buhay sa Kanya. At inyo pong i-acknowledge sa ating Panginoon na tayo po'y makasalanan. Lord, ako po'y makasalanan sa inyo. Ako po'y nagkasala sa inyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At akin pong, ako po'y naniniwala sa ginawa ni Jesus doon sa Kalbaryo para po mabayaran ang aking kasalanan at ako po'y maligtas. Ako po'y naniniwala sa aking tagapagligtas na Jesucristo. At aking pong binuksan ang aking puso at tatanggapin ko siya bilang aking Panginoon at aking personal na tagapagligtas. Mga kapatid, huwag niyo pong hayaan na mahuli ang lahat. Kasi po, ngayon po ang panahon na tanggapin niyo si Jesus at huwag niyo pong baliwalain sa inyong mga buhay. Sabi nga ni Christ dito sa Revelation chapter 3, okay? Revelation chapter 3, mga kapatid. Verse number 20. Anong sabi ng Biblia dito? Sabi ng Biblia, sabi ng banal na aklat, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Tingnan nyo, ang ating Panginoon ay kumakatok. Siya po'y kumakatok sa pintuan ng ating mga puso, sa inyong mga puso. Huwag na pong magmatigas. Buksan nyo ang inyong puso. Tagapin nyo sa Jesus. Siya po ang ating tagapagligtas. At wala nang iba. Wala pong simbahan na makapagligtas sa inyo. Wala din pastor na makapagligtas sa inyo. Si Jesus lang po.
Kaya't buksan nyo ang inyong puso. Huwag na pong magmatigas. Buksan nyo ang inyong puso bago mauli ang lahat. Kasi po, mahal ka ng Diyos at gusto ng Panginoon na ikaw po'y mayroong tirahan doon sa langit habang buhay. Ayaw ng Panginoon na pag mawala ka dito sa mundo, yung kaluluwa mo ay pupunta doon sa dagat-dagatan na apoy. Ay pupunta doon sa impyerno, mga kapatid. Gusto ng Diyos ikay makapunta din sa kanyang tirahan, sa kanyang bahay doon sa langit. Sabi ng Biblia, si Jesucristo po ang handa ng ating tirahan doon sa bahay ng kanyang Ama. Maging handa sa magiging tirahan mo habang buhay. Pangalawa po, maging handa sa pagharap ng ating Panginoon. Yung unang punto po, tiningnan natin yung kapag hindi ka paligtas, hindi po pa alam saan ka pumunta, yun po ang pagkakataon mo na maging handa ka sa magiging puntahan mo na tirahan habang buhay. Yun pong tinatawag natin na heaven or langit po. Pero kapag hindi mo yun magawa, hindi mo magawang isurrender ang iyong buhay sa Diyos, hindi mo magawang mag-repent po ng iyong mga kasalanan sa Kanya, at hindi mo magawang maniwala sa Kanya at sa Kanyang ginawa doon sa Kalbaryo, at hindi mo magawang buksan ang iyong puso at tanggapin sa Jesucristo na iyong tagapagligtas, by the virtue of the Bible po, ikay pupunta doon sa dagat-dagatang apoy, doon sa impyerno, mga kaibigan. Pero kapag ginawa mo ang pag-surrender ng buhay, nagrepent ka ng mga kasalanan mo, naniwala ka ng Jesucristo sa kanyang ginawa doon sa Kalbaryo, at tinanggap mo siya sa iyong puso, mga kapatid, yun ang sabi ng Biblia, may tirahan ka doon sa langit habang buhay. Pero ito pong pangalawa nating punto, ito po ay sa mga taong ligtas na. Ito po ay sa mga taong anak ng Diyos. Maging handa sa pagharap ng ating Panginoon. Maging handa sa pagharap ng ating Panginoon. Hahanapin ng Diyos ang lahat ng kanyang pinagkatiwala sa inyo. Mga kapatid, may isa pong parable dito sa Biblia. Sa Mateo, sa aklat ng Mateo po, talata 25. Hirapan tayo sa tumangkalisod nito. 25. Okay? Kabanata 11. Ang sabi po ng banal na aklat, pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang kanyang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. Tingnan nyo, ang atin pong Panginoon ay makipaghusay sa atin. Okay? So kaya po, kung anuman ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, gawin nyo po ang lahat para po mapuri nyo ang Panginoon. Gawin nyo po ang lahat para po ang inyong tagapagligtas ay mapuri sa inyong mga buhay. Huwag niyong sayangin. Sabi ng Kabanata 20, at ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit ang nagdala ng 5 pang talento. Nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito ako ay nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kaniyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tingnan mo.
Tingnan mo ito, mga kapatid. Yung isang tao po na binigyan ng 5 talento ng ating Panginoon. Ng Panginoon po dito sa parabol. Sabi ng alipin po, ay yung binigay mo sa akin ng 5 talento ay nakinabang ng 5 pang talento. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, nagtapat ka sa kakaunting bagay. Sa kakaunting bagay. So sabi ng Diyos, sabi ng kanyang Panginoon, pamamalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tingnan mo, may kagalakan, may kasiyahan kapag naging tapat tayo sa ating mga buhay, sa lahat ng mga binigay ng Diyos, sa lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kung ito'y ginamit natin para mapuri ang kanyang pangalan, mga kapatid, isa ka sa mabigyan ng mga apresiasyon ng ating Panginoon. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pamalain kita sa maraming bagay. Yung isa, binigyan din ng 2. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa! Mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakunting bagay, pamamalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tingnan mo. Ano talagang gagawin? Ito po'y parabol. Pag sinabi pong parabol, mga kapatid, ito po'y tinatawag na unearthly story with heavenly meanings. Ito po'y isang istorya sa mundo, sa lupa, pero may meaning po ito, may kahulugan po ito na hindi ko alam yung kahulugan Tagalog din. basta may meaning po yun na may mga meaning po yun na heavenly po. Yun po tinatawag na parabol. So kaya sinabi dito, hanapin sa Diyos sa atin lahat ng kanyang pinagkatiwala. Mga kapatid, mga kaibigan ko dito sa FB, maging handa sa pagharap ng ating Panginoon. Bakit? Hahanapin ng Diyos ang lahat ng kanyang pinagkatiwala sa inyo. Tingnan mo sa ating passage po na binasa sa galing po sa Mateo. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, mula po sa talata 19 hanggang 29. Kung tingnan mo dito, mga kapatid, kung paano hinanap ng Panginoon ang kanyang mga pinagkatiwala at paano binigyan niya ng reward yung mga alipin niya na tapat at paano din niya pinagsabihan yung alipin niya na hindi tapat. Tingnan mo yung Kabanata 27. Okay, basahin ko po yung 27. Bago po sa 27, basahin kong 24 na kabanata po. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aanik ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, at ako'y yumaon, at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapwat, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad! Tingnan nyo, mga kapatid. Sinabi ito ng Biblia, ng Panginoon sa kanyang alipin. Sabi ng Panginoon sa kanyang alipin,
ikaw na aliping masama at tamad. Mayroon bang mayroon bang tao na gusto lang yan itong marinig, no? Hindi ba, no? Masaktan tayo, di ba? Pag makarinig tayo, masama kang tao. No? Tamad ka. Pag pinagsabihan tayo niyan na tayo tamad, kahit totoo, tayo masasaktan. Kasi ayaw nating marinig yun, di ba? Pero sinabi talaga ito ng Panginoon sa kanyang alipin dito sa parable na ito. Ito din ang gagawin ng Diyos. Ito din ang yung paghinahanapan tayo ng Panginoon at hindi natin ginamit yung mga binigay ng Diyos sa atin para mapuri ang kanyang pangalan. Hahanapin niya talaga sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya huwag kayong mag-atubiling. Gawin ang lahat para mapuri niyo ang Diyos sa mga pinagkatiwala niya sa inyo. Sabi nga ng iba, mayroong 3 tipo na binigay ang Diyos sa atin. Yung talent po, at saka yung talent, ano yung isa? Talent, treasure, and nalimutan ko sa may tinatawag po yun na 3 T's po. Talent, treasure, and time. Paano natin ginamit yung mga oras natin dito sa mundo? Ilang oras ba tayong mayroon ba tayong oras para magsimba? Magsamba sa ating Panginoon? Mayroon ba tayong oras para magpuri sa Kanya? Mayroon ba tayong oras para gumawa sa Kanyang mga gawain? Okay? Yung mga talento natin, ginamit ba natin para mapuri ang Diyos? Okay? Yung mga treasure na binigay ng Panginoon sa atin din bang ginamit para mapuri ang kanyang pangalan? Ang makasagot po niyan ay ikaw at ang Diyos, mga kapatid. Okay? Pero ito lang ang masabi ko sa inyo. Gaya ng parable na ito, ang kanyang Panginoon ay hinanap sa kanyang alipin yung mga binigay niya doon sa kanila. But ito pong isang alipin na hindi po ginamit para mag-gain po, lumago po yung binigay ng Diyos sa kanya. Sabi po ng banal na aklat, ikaw na aliping masama at tamad! Nalalaman mong ako'y kumagkapas sa hindi ko inasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi. At nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati panang nasa kanya ay alisin sa kanya. Tingnan nyo yan. Mga kapatid, maging handa sa pagharap ng ating Panginoon. Kasi hahanapan tayo ng Diyos. Okay? Hahanapan tayo ng Diyos pagdating ng panahon. Okay? So, ito pong letter B, parang hindi po ito natapos. Magbigay ka, natapos ko man, magbigay ka ng accountability po. Hindi ko alam, parang natapos ko ito sa aking paggawa kanina. Magbigay ka ng accountability. Sige, ilagay ko na lang dito yung accountability po kasi ito po ang term po doon sa Romans. Okay, tingnan lang natin ng Romans. Romans 14 po. Romans 14. Sa libro po ng mga taga-Roma, okay, talata 14. Okay? 14, kabanata 12.
Okay? Magbigay. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. At tingnan, magbibigay sulit po. Magbibigay sulit. Okay? Sa Diyos. Sa Diyos ng kanyang sarili. Okay, mga kapatid, ulitin ko po, tayo po'y harap sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Isang araw po, haharap tayo sa ating Panginoon. Maging handa sa pagharap ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi sabi ng banal ng aklat sa libro po ng mga taga-Roma, talata 14, kabanata 12. Kaya nga ang bawat isa sa atin, tingnan nyo, bawat isa. Hindi po ito by group, hindi din ito by church or by family po. Individual po ito. Ako po'y may pananagutan sa aking sarili sa harap ng aking Panginoon. Ikaw din ay may pananagutan sa iyong sarili sa harap din ng iyong Diyos. Kaya mga kapatid, gawin niyo po ang lahat para mapuri ang Panginoon. Alam niyo naman paano magpuri. Alam niyo naman paano ang ating Panginoon ay masiyahan sa ating mga buhay. Mga kapatid, atin pong topic sa gabi na ito, ang paksa po na ating tinalakay ay maging handa po. Dalawa lang po ito ang inyong titingnan. Kung ikaw po hindi paligtas, dapat maging handa ka sa iyong paruroonan, sa iyong tirahan habang buhay. Dalawa lang po ang pwedeng maging tirahan mo habang buhay. Ito po ang tinatawag na hell at heaven po. Kapag hindi mo po tanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas at Panginoon sa iyong buhay, ikay po'y pupunta doon sa dagat-dagatan na apoy. Ang paghahanda para sa ating buhay sa mundong ibabaw ay hindi mali. Ngunit kung ikaw ay hindi pa handa sa iyong magiging tirahan habang buhay, sigurado po ako, ang banal na aklat na ikay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Sigurado po ako, sabi ng banal na aklat, na ikay pupunta sa dagat-dagatang apoy. At kung ikaw ay naligtas na sa kapahamakan doon sa impyerno, kailangan mong maging handa na harapin ang Diyos. Dahil hanapin niya sa inyo ang lahat ng kanyang ipinagkatiwala. Tandaan nyo yan. Ang Panginoon ay may pinagkatiwala sa atin. Itong mga buhay natin, hindi naman sa atin to. Kasi kung sa atin to, wala sigurong mamamatay. Tama o ba? Kasi tayo namang nagmamay-ari sa ating buhay. Pero bakit po may mamatay? Dahil po hindi po tayo nagmamay-ari sa ating mga buhay. Ito po pinagkatiwala lamang ng ating Diyos. Kaya gamitin natin ating buhay para mapuri siya. Purihin ang Panginoon sa iyong buhay, mga kapatid. Mga kaibigan at mga kapatid, dapat maging handa. Paano maging handa? Kung ikay hindi ligtas, tanggapin mo si Jesucristo na iyong tagapagligtas at Panginoon. At saka po, buksan mo ang iyong puso at paniwalaan mo kung ano ang ginawa ng Panginoon doon sa Kalbaryo po. At kailangan mo ding mag-repent ng iyong mga kasalanan sa harap ng Diyos. Kasi po sabi ng Biblia, tayo po'y makasalanan. Okay? So, sana po sa gabi na ito ay may nakukuha po tayong mga lesson po sa ating paksa na tinatalakay, maging handa. Tayo